So guys, paano ba magtanim ng aloe vera sa paso? So ang paso na ginamit ko guys, ayan, ang daming butas. Kasi ang aloe vera belonging to cactus family yan. So kailangan ang taniman mo ay maraming butas. So dito sa base na to, ayan, marami ring butas sa ilalim guys. Ayan, dami. Kasi kailangan hindi siya nag-hold ng water kundi lusaw ang aloe vera mo. So nilagyan na natin ng lupa dyan. Tapos yung mga ito, hindi ko nagagamitin guys. Dito guys, zero waste tayo magtanim kasi Manila to. Ang hirap ng pagkuha ng basura dito. So kailangan ang basurahan mo hindi puno. Kundi nako matatambakan ka. So yung mga ganyan, sanga-sanga o kaya dahon na dry, gawin mo na lang siyang pataba. Yan. Yan na lang natin dyan. Kasama na yung mga eggshell guys. Dried eggshell. Dried eggshell. Yan, yung mga dried na dahon at sama na natin dyan. So ngayon, okay na yan. Dagdagan natin ng lupa para madali siyang malusaw. Yan lang ang technique guys, para hindi ka magtapon ng maraming basura. Gawin mo siyang compost. So yan, dahil ang aloe vera naman hindi naman ganun ka tangkad, so dagdagan pa natin ng compost. So ito guys, ayan, pinagputol-putol na dahon ng aloe vera, pwede yan siya dyan kasi malulusaw lang naman yan, maging liquid. Ayan o, malulusaw na siya, mabilis yan siya madurog. Some people ginagamit yung aloe vera sa buhok, pero ako natatagalan ako sa ganyang proseso eh. Saka wala naman kaming problema sa buhok. Nung kabataan ko guys, kailangan ko talaga ng mga aloe vera siguro. Pero ang binibili ko Melodixil sa Mercury. Mas mabilis siyang ipahid. In just 1 week, marami ka ng buhok. So, pero yung iba, talaga namang naglalagay ng aloe vera. Pero ako hindi kasi. Wala. Yung aloe vera ko dito, ano lang, parang katuwaan lang. Ayan, ang dami-dami. Yan, dami yan guys. Hanggang doon pa yan. So, kaya maraming aloe vera dito guys. Kasi, parang pangtakip ko na rin yan. At the same time, it gives off oxygen. So, dahil Maynila ito, kailangan natin ng oxygen. So, yan lang, aloe vera kasi. Kahit itanim mo yan at pabayaan mo ng 1 year, aloe vera pa rin siya. Although, mas maliit siya kapag hindi inalagaan. Pero, okay lang. Meron namang malalaking dahon na yun. Meron naman. So, okay lang guys. At least, may tanim. So, ganito lang guys, ang pagtanim ng aloe vera. So, meron kang seedling ng aloe vera dapat. Yung maliliit. Ayan o. Yung mga ganito guys. Ayan. 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 Pero baka hindi yan siya mabuhay guys, no? Kasi ano na siya, nalusaw. So, ayan, may kunting roots. Yan. Dapat may roots. Ayan. Pero, to make sure na buhay ang aloe vera na itatanim mo, kukuha tayo dito sa buhay talaga. Ayan. Bubunot tayo dito. Ayan. Ayan. Talagang may roots siya. Oh, lusaw din. Pero mabubuhay yan guys, kasi may shoot dito sa gilid. O, ayan. Ayan. Tag-ulan kasi guys, kaya nalulusaw talaga. Tapos compost pa yung tinaniman. So, ang dali niyang malusaw. So, kukuha pa tayo dito sa dry. Ayan. Dito guys, oh. Ayan. Sure yan na mabuhay. Kasi hindi siya lata. Ayan. Ayan. Sure mabuhay yan. Ayan. Ang aloe vera guys, huwag mong diligan ng diligan, kundi malulusaw siya. Ayan, may ugat guys, oh. Ayan. Ayan. Sure mabubuhay yan. So, okay na yung ganyang kadami guys. Kasi paglaki niyan, mag-aagawan na yan siya sa lupa. Dahil manganganak at manganganak pa yan siya dyan. So, isama na lang natin tong mga to. Kasi, kung di man siya mabuhay, magiging compost siya dyan. So, ito, for sure, di na talaga yan mabuhay kasi putol na. So, durogin na lang natin. I-shoot na lang natin dyan. Para maging
mag-compost siya right away. So, yan guys, lagyan mo lang ng konting lupa. Konti lang. Para lang mabaon yung puno niya. Ang aloe vera guys, huwag nyong damihan ng lupa sa ibabaw. Kundi, maano siya. Sa Bisaya pa matawag yan, malumos. O sa Tagalog, yung hindi ba siya makahinga. Malunod. Yun, malunod pala sa Tagalog. Sorry guys. Mahina tayo sa kabilisan ng mga Tagalog. So, ayan guys. So, okay na yan siya. Ayan. Ugain mo lang ng ganyan. Ugain mo lang. So, okay na yan siya guys. Mamaya na ang dilig nito. Ang dilig nito mamaya na. Kasi, mahirap talaga mag-garden pag basa ang lupa. Ayoko maghawak-hawak ng lupa na basa. Kasi parang, diba? Kasi ang lupa ay marami naman talagang bacteria. So, kung hawak tayo ng lupa, kailangan may guantes. So, ito, imbento lang guantes ko. Plastic lang. Kasi nawala yung guantes ko. May guantes akong makapal dito, pero baka tinapunan nila. So, yun guys. Ganyan. Ang dilig sa aloe vera guys, once a week lang. Or, tingnan mo ang lupa kapag tuyo na. That's the time na magdilig ka. At saka yung technique dyan, well drained na paso. Yan. Pwede naman sa labas. Yung direkto sa lupa. Yun, okay yun. Kasi mabilis lang yun mag-drain ang lupa dun. So, that's it guys. Thank you so much for watching.